Genesis chapter 11, at ang buong lupa ay iisa, ang wika ay iisa, ang salita, at nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar, at sila'y nanahan doon at nag-usapan, halikayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang biton ay inaring argamasa, at nagsipagsabi, halikayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at sila'y lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinagsimulang gawin, at ngayon ay walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halikayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan ng kanilang salita. Ganito, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag sa Babel ang pangalan tinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arpakad, 2 taong pagkatapos ng bahang gumunaw. At nabuhay si Sem pagkatapos na may panganak si Arpakad ng 500 taon, ay nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arpakad ng 35 taon, ay naging anak si Sala. At nabuhay si Arpakad pagkatapos ng maipanganak si Sala ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon, at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon, at naging anak si Pilig. Nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Pilig ng 430 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Pilig ng 30 taon, at naging anak si Rio. At nabuhay si Pilig pagkatapos na maipanganak si Rio ng 209 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Rio ng 32 taon, at naging anak si Sirog. At nabuhay si Rio pagkatapos ng maipanganak si Sirog ng 207 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at ng mga babae. At nabuhay si Sirog ng 30 taon, at naging anak si Nakor. At nabuhay si Sirog pagkatapos maipanganak si Nakor ng 200 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Nakor ng 29 na taon, at naging anak ni si Tari. At nabuhay si Nakor pagkatapos ng maipanganak si Tari ng 119 na taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Tari ng
70 taon at naging anak si Abram, si Nakor at si Haran. Ito nga ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nakor at si Haran. At naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanilang amang si Tare sa lupaing kaniyang tinubuan sa Or ng mga Kaldiyo. At nagsipag-asawa si Abram at Nakor. Nakipag-asawa si Abram at si Nakor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai at ang pangalan ng asawa ni Nakor ay Melka, anak ni Haran, ama ni Melka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog, siya ay walang anak. At ipinagsama ni Tare si Abram ng kanyang anak at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai ng kanyang manugang, asawa ni Abram ng kanyang anak, at sama-samang nagsialis sa Or ng mga Kaldiyo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan, at nagsidating sila sa Haran at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon at namatay si Tare sa Haran. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasa lupaing ituturo ko sa iyo, at gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. At si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Isinama ni Abram si Sarah na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran, at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan, at dumating sa lupain ng Kanaan, at naglakbay sa lupain si Abraham hanggang sa dako ng Sikim, hanggang sa punong insina ng More, at nooy nasa lupain niyaon ang Kananiyo. At napakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Betel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kalunuran ang Betel, at nasa silanganan ang Hai. At siyang nagtayo roon ng dambana sa Panginoon, at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan, at nagkagutom sa lupain iyon, at bumaba si Abram na nasok sa Ehipto upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari, nang siya'y malapit nang pumasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Sarah na kanyang asawa, narito ngayon, talastas kong ikaw ay magandang babae sa tingin
At mangyayari na pag makikita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin, datapwat kanilang ililigtas kang buhay. Isinasamo ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari nang pumasok si Abraham sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda, at nakita siya ng mga prinsipe ni Paraon, at kanilang pinuri siya kay Paraon, at dinala ang babae sa bahay ni Paraon, at pinagpakitaan ito ng magandang loob si Abraham dahil sa kanya. At nagkaroon si Abraham ng mga tupa at ng mga baka, at ng mga asno, at ng mga aliping lalaki, at mga alilang babae, at ng mga asna, at ng mga kamilyo. At sinalot ng Panginoon si Paraon at ang kanyang sambahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sara na asawa ni Abraham. At tinawag ni Paraon si Abraham at sinabi, ano itong ginagawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya ay iyong asawa? Bakit sinabi mong siya ay aking kapatid? Na ano pat siya ay aking kinuha upang maging asawa ngayon, ngay nariyan ang iyong asawa, siya ay kunin mo at yumaong ka. At nagbilin si Paraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya ay kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang pag-aari. At umahon sa timugan si Abraham mula sa Ehipto, siya at ng kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at si Lot na kanyang kasama, at si Abraham at totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. At nagpatuloy si Abraham ng kanyang paglalakbay mula sa timugang hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan noon una ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai. Sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una, at sinambitla doon ni Abraham ang pangalan ng Panginoon. At si Lot man na kinasama ni Abraham ay may tupahan at bakahan at mga tulda, at sila'y hindi makayanang ng lupain na sila'y manahan ng magkasama, sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari, na anupat hindi maaaring manirahan magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abraham at ang mga pastor ng hayop ni Lot, at ang Kananiyo at ang Perisiyo ay naninirahan doon sa lupain. At sinabi ni Abraham kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo ay mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba ang buong lupain nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo, kung ikaw ay pasa kaliwa at pasa kanan ako, o kung ikaw ay pasa kanan ay pasa sa kaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan na pawang patubigan, na magaling sa magkabikabila kung pasa sa Suar, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora.
ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tulda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay magsasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na magkahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman, at gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi. Nanupat kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinabahaba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibinigay ko sa iyo ang binuhat ni Abram ang kanyang tulda, at yumaon at tumahan sa mga punong insina ni Mamre na nasa Hebron. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. At nangyari sa mga kaarawan ni Amrapel, hari sa Sinar, ni Ariok, hari sa Eliezer, ni Kedorlaomer, hari sa Ilam, at si Tedal na hari ng mga Guem, na ang mga ito ay nakipagbaka labang kay Bera, hari sa Sodoma, at labang kay Bistra, hari sa Gomora, kay Sinab, hari sa Adma, at kay Shibimber, hari sa Sibuem, at sa hari sa Bila na si Shuar. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Sedem, na siyang dagat ng alat. 12 taon nagsipaglingkod kay Kedorlaomer, at sa ika-13 taon ay nagsipaghimagsik. At sa ika-14 na taon ay dumating si Kedorlaomer at ang mga haring kasama niya, at sinaktan ang mga Rapaim at Asteroth, Karnaim, at ang mga Susita sa Ham, at ang mga Imita sa Sawi, Siretanim, at ang mga Horiyo sa kanilang kabundukan ng Sher hanggang El-Paharan na nasa tabi ng Ilang. At sila'y nangagbalik at nagsiparoon sa Emnispat na siyang Kadis, at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalisita at pati ng mga Amorhiyo, nagsisitahan sa Hazizon Tamar, at nagsilabas ang hari sa Sodoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Sibuem, at ang hari ng Bila na dilit ibat siswar. At sila'y humanay ng pagkikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim, labang kay Kedorlaomer, hari sa Ilam, at kay Tidal na hari ng mga Guem.
at kay Amrapel, hari sa Shinar, at kay Aryuk, hari sa Elasar, 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng biton, at nagsitakas ang mga hari sa Sodoma at sa Gomora, at nangahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora, at ang lahat nilang pagkain ay nagsiyayaon, at dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari, at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram ng Hebreo na tumatahan nga sa mga puno ng ensina ni Mamre na Amorheo, kapatid ni Iskol at kapatid ni Aner. At ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid, ay ipinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318, at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nangagpangkat sa kinagabihan laban sa kaaway sila at ang kanyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila, at hinabol nila sila hanggang sa Hubay na nasa kaliwa ng Damasco. At inuwi niya ang lahat ng pag-aari, at inuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari, at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya ay nagbalik na mula sa pagpatay kay Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng sawi na siyang libis ng hari. At si Melkisedek na hari sa Salim ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan niya si Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao, at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoon Diyos ng kataas-taasan na may-ari ng langit at lupa. Isinumpa ko, hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapa o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinakasama ko, si Aner, si Iskol, at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ng iyong gantimpala na lubhang dakila. At sinabi ni Abraham, O Panginoon Diyos, anong
ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga Damaskong si Eliezer. At sinabi ni Abraham, narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito ang salita ng Panginoon at dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang sa katwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldiyo upang ibigay sa iyo ang lupain ito na manahin mo. At sinabi niya, O Panginoon Diyos, paanong pagkakilala ko sa aking mamanahin? At sinabi sa kanya, magdala ka rito sa akin ng isang lumalagang bakang 3 taon ang gulang at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapate. At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at pinaghati niya sa gitna ng kanyang pinagtapat-tapat ang kalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon at binababa ng mga ibon mangdadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw ay nakatulog si Abram ng mahimbing at narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pagkatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupain hindi kanila at ng mga glilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon at yaong namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na saling ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amorhiyo. At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim na narito ang isang hornong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, sa iyong binhi, ibinibigay ko ang lupain ito. Mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, ang mga Chiniyo at ang mga Chinisiyo at ang mga Sidminiyo at ang mga Hitiyo at ang mga Peresiyo at ang mga Ripaim at ang mga Amorhiyo
at ang mga Kaniniyo at ang mga Jernisiyo at ang mga Jibusiyo. Ay, hindi ko na naano yung mga ano. Chapter 16 na po. 16. Chapter 16. Si Sarah nga ay asawa ni Abram at hindi nagkaanak sa kanya. At siya ay may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abraham, narito, ngayon ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarah. At kinuha ni Sarah na asawa ni Abraham si Agar na taga-Ehipto ng kanyang alila pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at ibinigay kay Abraham na kanyang asawa upang maging asawa niya. At sila'y sumiping kay Agar at naglihi, at nang makita niyang siya'y naglihi at niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarah kay Abraham, ang aking pagkaapi ay sumaiyo. Idulot ko ang aking alila sa iyong sinampupunan. At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalang akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abraham kay Sarah, narito ang iyong alila at nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minagaling sa iyong paningin. At dinuhagi siya ni Sarah, at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan niya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. At sinabi, Agar, alila ni Sarah, saan ka nanggaling? At saan ka pa roroon ng kanyang sinabi, ako'y tumakas mula sa harap ni Sarah na aking Panginoon. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At siya ay magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga asno. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At siya ay tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid at kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya. Ikaw ang Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya, namasdan ko rin ba rito ang likuran niyaong nakakakita sa akin? Kaya ginalanan ang buong yaon, ginalanan ang balong yaon, balon ng nabubuhay na nakakakita sa akin.
narito't ito'y nasa pagitan ng Kades at Bered. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram, at ang tinawag ni Abram na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Agar ay Ismael. At si Abram ay may 86 na taon na ipinanganak si Ismael ni Agar kay Abram. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya ay nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y magkikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihin, mainam." At nagpatira pa si Abram at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, "Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa at hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa at ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At sa aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipan walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupain iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila." At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan sa inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo, at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat na masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binhi ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong iyon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan." At sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarah na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalan Sarai, kundi Sarah ay magiging kanyang pangalan, at aking siyang pagpapalain, at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak, o siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay nagmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at natawa at nasabi sa kanyang sarili, "Magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At manganak pa kaya si Sarah
na may 90 taon na. At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahimanawari si Ismael at ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi kundi ang iyong asawang si Sarah ay magkakanak sa iyo na at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi o pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael ay dininig din kita, narito't aking pinagpala siya at siya'y aking pagpapag-aanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawawa at ng di kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na inaanak sa iyo ni Sarah sa tadhanang araw sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya ay naipaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham, at ipinagsama ni Abraham si Ismael ng kanyang anak at ang lahat ng naipinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, at ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasambahay ni Abraham ay tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama, at si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael ng kanyang anak. At lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi ng taga-ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga 3 lalaki at ay nakatayo sa tabi niya, at pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa at nagsabi, Panginoon ko, kung kayo'y makasumpong ako ng biyaya ng iyong paningin, ay ipinamamanhid ko sa iyo na huwag mong lampasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhang kayo rito ng kaunting tubig, at maghugas ka na kayo ng iyong mga paa, at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy, at magdadala ako ng isang subong tinapay, at iyong palakasin ang iyong puso, at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa iyong lingkod, at nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. At si Abraham ay nagmamadaling napasatolda ni Sarah, at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal na mainam sa harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya, at ibinigay
sa alipin at siya'y nagmadali upang lutuin at siya'y kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harapan nila at siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kanya, "Saan naroon si Sarah na iyong asawa?" At sinabi niya, "Narito, nasa tolda." At sinabi niya, "Walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating at narito si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya, si Abraham at si Sarah nga'y matatanda na at lipas na sa panahon at tinigilan na ni Sarah ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili at sinabi, "Pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko." At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa taong darating, si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Nang magkagayoy, nagkaila si Sarah na sinasabi, "Hindi ako tumawa sapagkat siya ay natakot." Ngunit sinabi niya, "Hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa." At nangagtindig doon ang mga lalaki at nangagsitingin sa dakong Sodoma at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, "Ililihim ko ba kay Abraham ang gagawin? Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin?" Dangan si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanya ang lahat ng mga bansa sa lupa, sapagkat siya ay aking kinilala upang siya ay mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan. Pagkamatay niya na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin at kung hindi aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma. Datapat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham at nagsabi, "Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba? At di mo patatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong
patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo, di ba? Gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa. At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abulamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung magkasumpong ako na roon ng 45. At siya ay muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusumpungan 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita kung sakaling may masusumpungan doon 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ngayon ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masusumpungan doon 20. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan kung sakaling may masusumpungan doon 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos ng makipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. At nagsidating ang 2 anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma, at siya ay nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila, at iniyukod ang mukha sa lupa at nagsabi, ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamamanhi ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng iyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng iyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng iyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag. At sa kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan at ipinagluto ng mga tinapay na walang libadura at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga ang bahay ay ikinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, ng mga binata at gayon din ang mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan nangaroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. At nilabas sila ni Lot sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, pinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito ngayon, may 2 akong anak na babae na hindi na
kakilala ng lalaki, ipinamamanhik ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo na sa kanilang ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nangasa silong ng aking bubungan. At sinabi nila, umurong ka. At sinabi pa niya, ang taong ito'y naparito upang makipamayan at ibig niyang maging hukom ngayon. Ngay gagawang ka namin ng lalong masama kaysa kanila at kanilang ipinagtulakan ang lalaking silot. Pinagtulakan ang lalaking silot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Datapwat inunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak silot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan. At ang mga taong nangasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila at muntit malaki anupat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroong ka pa ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Datapwat ang akal ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Datapwat siya ay nagluwalhati at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon. At siya ay kanilang inilabas at siya ay kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y may labas na nila at sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang pinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay at ako'y di makatatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito ang bayang ito ay malapit takasan at maliit, o tulutan mong tumakas ako roon, di ba yaoy maliit at mabubuhay ako. At sinabi na sa kanya, narito sa bagay ng ito ay pinayagan din kita at hindi ko gugunawin ang bayang ito. Bayang ito yung sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon, kaya't ang pangalan
itinawag sa bayang yaon ay Suar. At ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Suar. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nanahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin, at si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya ay tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw at narito ang usok ng lupain at napailanglang na parang usok ng isang horno. At nangyari nang gunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalaala ng Diyos si Abraham, ay pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan nang gunawin ang mga bayan sa kinatitirahan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Suar at tumira sa bundok, at ang kanyang 2 anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Suar, at siya'y tumira sa isang yungib, siya ang kanyang 2 anak na babae. At sinabi ng panganay na bunso, ang aking ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo'y sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama, at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay sa nabunso na, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama, painumin din natin ng alak sa gabing ito, at pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kaniyang ama at ng gabing yaon, at nagsitindig ang bunso at sumiping sa ama, at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama, at nanganak na ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang ngalan Moab, na siya ngang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan Binami, na siya ngang ama ng mga anak ni Amon hanggang ngayon. Chapter 20, chapter 20.